Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki, na nagngangalang Hyun, na pauwi na matapos maging pinakabatang kampyon sa MMA World. Nakatanggap din siya ng magandang balita mula sa kanyang ina na babalik na rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae pagkatapos nilang hindi nagkita ng matagal. Pagdating ay madilim na ang bahay at parang natutulog na ang lahat, pagkabukas ng ref ay nagulat siya sa dugo sa kanyang kamay. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang kapatid na babae at pati na rin ang kanyang ina na wala ng buhay. Bigla siyang sinugod ng isa sa mga lalaki na nagtatangka na patayin din siya, ngunit bilang isang bihasang boxer natalo niya ang lahat. May dalawa pang lalaki ang dumating ngunit madali niya rin itong napatumba. Nang makitang namatay ang kanyang kapatid na babae at ina, sinuntok niya muli silang lahat nang walang tigil hanggang sa mamatay sila. Makalipas ang ilang taon, kumalat ang balita at ang pinakabatang MMA World Champion na ito ay nasentensyahan ng pagkakulong. Sa kabilang banda, sa paaralan, may pinakamatalinong nerd na estudyante, na nagngangalang Woo, na abala sa paghahanda para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tapos, may bagong transfer student na active boxing athlete na nagngangalang Sok. Tinatanggap siya ng lahat. Pero, sa break time, diretsyong binubugbog ni Sok ang tagapamahala sa kanilang paaralan at naging number 1 siya doon. Lumalabas na kilala pala ni Sok si Woo, na dati niyang biktima ng pangbubuli noong junior high school. Maya-maya ay nagsimula muling ibuli si Woo, pinigilan siya ng babaeng kaibigan ni Woo, dahilan para sa kanya ibalin ang kanyang galit. Pinakiusapan siya ni Woo na huminto ngunit sa halip ay sinipa siya nito. Si Woo na napapagod na sa kanyang mga ginagawa ay kumuha ng ballpen at itinusok sa kanyang kaliwang mata. Ang eksena ay lumipat sa mga korte, kung saan si Woo ay nasentensyahan ng guilty at makulong ng ilang taon. Ngayon, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay sa pagiging isang preso. Doon, nakahanap siya ng isang mabuting kaibigan at sumapi rin sa isang mabuting duwag na gang, na laging umaasa ng kapayapaan. Nabalitaan ni Woo na may 3 lalaki na kailangan niyang iwasan. Itong malaking malakas na lalaki at ang maliksi na pandak na lalaki, pareho silang mga gangster leader. At ang huli ay si Hyun, ang MMA champion, na nakakulong din doon. Isang araw, naglalaro ng football ang mga bilanggo at kailangan nila ng 2 pang manlalaro. Si Woo at ang kanyang kaibigan ay napilitang maglaro. Habang naglalaro, napapagalitan si Woo dahil nakatayo lang siya. Habang sinusubukan niyang masipa ang bola, dumiretso ito sa itlog ng gang leader. Galit na galit ang malaking lalaking ito at pilit na kinaladkad si Woo sa kung saan. Sa dinadaanan nila, dumadaan si Hyun. Mukhang mabuting tao si Hyun, pinuntahan siya ni Woo at humihingi ng tulong. Mukha siyang walang pakialam kay Woo. Ngunit bigla siyang naawa at sinubukang kausapin ang mga ito tungkol sa pag-iwan kay Woo. Hindi sila tumatanggap ng kautusan at bigla na lang sinuntok ng malaking lalaking ito si Hyun. Madali itong naiiwasan ni Hyun at sa isang iglap lang ay napatumba niya ang leader ng gang. Bagamat siya ay libre ngayon, si Woo ay pinaghahanap pa rin ng malaking tao at ng kanyang grupo. Noong araw ding iyon, nakatanggap din siya ng bisita. Siya si Sok na nagbabanta sa kanya sa pagsasabing hihintayin siya hanggang sa makalaya at agad na papatayin. Si Woo ay natatakot habang umiiyak at humihingi ng tawad sa kanya. Ngunit, hindi siya pinansin ni Sok at umalis. Araw-araw ay lagi itong sumasagi sa isip niya. Isang araw habang nag-eehersisyo si Hyun, dumating si Woo na humihiling sa kanya na turuan siya. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-eehersisyo. Kinabukasan, ganoon din ang itinanong ni Woo sa kanya ngunit hindi na naman niya ito pinansin. Dahil sa inis sa pagsunod sa kanya huminto si Hyun at hiniling sa kanyang kalimutan na ang tungkol dito kung gusto niyang makaganti at patayin ang kanyang mga kaaway. Ngunit, sinagot ni Woo na gusto lang niyang mamuhay bilang isang normal na tao kung saan walang gumagambala sa kanya. Dahil naawa siya, biglang nagbago ang isip ni Hyun at sinabihan niyang pumunta kinabukasan para sa unang pagsasanay nito. Ngunit hindi pala ganon kadali ito. Tatanggapin niya lang ito bilang estudyante niya kapag natalo siya nito sa pagtakbo ng 100 rounds. Mukhang natalo si Woo ng masama kay Hyun. Pero nagpapatuloy pa rin siya sa pagtakbo kahit hindi na niya ito kinakaya. Nagsusuray-suray siya habang ini-imagine si Sok at ang malaking bilanggo. Muli siyang bumalik at mas binilisan pa ang pagtakbo hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinabukasan, nakilala ni Hyun ang pinuno ng bilangguan. Kung saan bibigyan niya ng special treatment si Hyun dahil sa pagiging mabuting preso niya. Tinanggap ni Hyun ang alok na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng isang bagay na may kaugnayan kay Woo.
Inilipat na pala si Woo sa kwarto ni Hyun para makapag-focus siya sa training niya. Ito ay isang magandang ideya ngunit hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon upang makapagpasalamat dito ay agad na sinabihan si Woo na mag-push up, subalit kahit isang pull-up ay hindi niya magawa. Araw-araw, kailangan niyang tumuon sa mga pangunahing kaalaman, simula sa mga push-up, pull-up, pagsuntok, pagsipa at ang kumain din ng mas maraming pagkain. Lumipas ang ilang linggo at si Woo ay may maganda ng progreso at lumampas pa sa inaasahan ni Hyun. Pero, hindi pa din siya tumigil. Nagsasanay pa rin siya habang nagbabasa ng mga libro. Binabati siya ng kanyang kaibigan ngunit binigyan din siya ng masamang balita. Ililipat si Hyun sa ibang kulungan. Habang sinasanay ni Woo ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, natulala siya dahil sa mga naunang balita. At tinanong siya ni Hyun kung hanggang kailan siya magtatago sa likod niya. Ito ang dahilan kaya na-motivate siya. Pagkatapos, ang kaibigan ni Woo ay kinaladkad ng kasamahan ng malaking tao at nabuli. Nang makita iyon, matapang na nagpakita si Woo at nilabanan pa ang kanilang pag-atake at saka umalis. Kinabukasan, si Woo ay tinawag ng malaking tao. At doon, humingi ng tawad si Woo sa mga nangyari kahapon pero binuli na naman siya. Hindi pa nakontento, sinubukan suntukin si Woo ng malaking lalaki. Gamit ang reflex, madali niya itong naiiwasan at nagbibigay pa ng counter-attack. Ngayon, silang dalawa ay naglalaban na. Kahit nag-training na siya, kulang pa rin ang lakas niya at naihampas siya. Ngunit, nagising ang matigas na ulo ng batang ito dahil sa kanyang malakas na determinasyon. Sa kanyang huling lakas, ginamit niya ang kanyang ulo at iniuntog ito ng maraming beses at nagawa niya itong mapabagsak. Hindi tumigil doon si Woo at sinuntok siya ng maraming beses. Ngunit, dumating si Hyun para pigilan siyang gawin ito. Sa kabilang banda, sa gitna ng lungsod, nagtantrum si Sok sa isang gangster at nag-away sila. Dahil sa kanyang husay, kaya silang talunin ni Sok ng mag-isa. Ang kanyang pagkilos ay tila nakikita ng isang leader ng gangster. Iniling ng pinunong ito na sumama sa kanila at nag-aalok na magsanay sa ilalim niya. Sa bilangguan sapat na ang lakas ni Woo na makipag-sparring kay Hyun, ngunit si Woo pa rin ang laging natatalo. Kinabukasan, sinamantala ng maliksi at pandak na lalaki ang paglaya ni Hyun para labanan ang nerd na ito. Una, tumanggi si Woo, ngunit ang pandak na lalaki na ito ay nagbibigay sa kanya ng magandang alok, at susundin niya ang lahat ng sasabihin ni Woo. Binigay ni Woo ang kasunduan na hindi na dapat mangbuli ng sinuman. Naglaban ang dalawa, lumalabas na napakahusay palang makipaglaban ng maliksi at pandak na lalaki, nahirapan si Woo sa bawat galaw ng gang leader na ito at namangha sa fighting style niya na hindi niya matalo. Ngunit sa huli napaisip si Woo na hindi niya kakayanin sa kickboxing and gang leader, at ginamitan ng jiu-jitsu upang matalo at sumuko ang gang leader. Ngayon tinutupad ng mga pinuno ng gang ang kanilang pangako. Higit pa rito, sila ay nagiging magkaibigan at nagpapalipas ng oras na magkasama. Paglipas ng mga araw, lalaya na si Woo. Bago siya umalis, binisita niya ang field ng practice nila ni Hyun. Nang aalis na siya sa paglalakad, naroon si Sok na naghihintay sa kanya. Walang sinasabi, pumunta sila sa pinakamalapit na field para makipaglaban doon. Sinimulan nila ang kanilang laban sa pamamagitan ng paghampas sa isa't isa. Dahil sa kanyang mga karanasan sa pagiging isang gangster at atleta, pinatumba ni Sok si Woo hindi isang beses, ngunit maraming beses. Ngunit, sa kanyang determinasyon, hindi siya sumusuko at patuloy na bumangon. Sa mga kritikal na kondisyong ito, naaalala ni Woo ang pamamaraan na itinuro ni Hyun. Ngayon, ginagamit niya ito sa pamamagitan ng pagtama sa mga mata ni Sok gamit ang isang malakas na suntok na nagpapahina sa kanya at nawalan siya ng kontrol. Ngayon, aalis na si Woo bilang panalo. Sa pagtatapos ng pelikula, binisita ni Woo si Hyun bilang kanyang guro sa bilangguan. Ipinagmamalaki ngayon ni Hyun ang kanyang estudyante. Nag-uusap sila tungkol sa shark na mabisyo at laging puyat. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!